halos 125 billion pesos. Ganyan kalaki ang kinita ng pamahalaan sa Malampaya Gas Project sa Palawan mula pa ng 2002. Paano nga ba ginamit ang pondo mula rito? Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, 8.1 billion US dollars o aabot sa 300 bilyon piso. Yan yung tinatayang kita ng gobyerno mula dun sa Malampaya Gas Field sa Palawan. At kumbaga, titingnan natin yung paraan ng paggastos ng Aquino at Arroyo administration ay walang malinaw na panuntunan para rito. Tunay na biyaya ng kalikasan ng Malampaya Gas Field sa Palawan. Sa tansya ng DOE, kaya nitong mag-supply ng kuryente sa loob ng 20 taon. Ang tinatayang kita ng gobyerno dito, 8.1 billion dollars o 348 billion pesos. At ang Palawan, kung saan ito malapit, nakatakdang makakuha ng 2.1 billion US dollars o 90 billion pesos. 2002 na magsimulang kumolekta ang gobyerno ng kita mula sa Malampaya at sa datos na nakuha namin sa DBM, mayroon ng gobyerno ng 124.9 billion pesos na koleksyon. Paano ba dapat gastusin ang ganitong kalaking pondo? Ang Presidential Decree No. 910 na pinirmahan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang kasalukuyang gabay para rito. Sa Section 8 nito nakasaad na pwedeng gamitin ang Malampaya Fund sa mga proyektong may kaugnayan sa enerhiya tulad ng electrification projects at ibang bagay na gustong pondohan ng Presidente. Pero kung titingnan ang datos mula sa Department of Budget and Management o DBM, nagamit ang Malampaya Fund kahit sa mga non-energy related projects. Sa panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, 21.4 billion pesos ang kabuuang ginastos na Malampaya Fund, karamihan para sa mga non-energy related projects tulad ng mga infrastruktura sa 38 na probinsya sa buong bansa. 53 million pesos lamang ang inilaan ng Arroyo administration sa mga energy-related projects. Ang Aquino administration nakalagay sa mga energy-related projects ang pinuntahan ng 15.3 billion pesos na Malampaya Fund na ginastos nito. Pero binabatikos ang pagbili halimbawa ng BRP Gregorio del Pilar na nagkakahalaga ng lampas 400 million pesos. Dapat liwanagin yan. Kaninong responsibilidad ba yun? Hindi ba ang kumuha sa mas malaking bahagi ng itong mga natural gas natin, ang private sector? Ano ba yan? Tayo lang ba lahat ang nagbabayad na sila naman ay nakikinabang? Hindi tayo makapag-drill. In fact, one time meron tayong exploration ship na magddrill, hinarangan ng foreign ships at wala tayong nagawa because we have no assets to actually escort them. Magkaiba ang interpretasyon ng Arroyo at Aquino administration sa paggamit ng Malampaya Fund. Pero kung si Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang tatanungin, hindi raw ito pwedeng galawin ng Pangulo. But when Congress was restored under the 1987 Constitution, there was now a problem. Because the President could not exercise the power to appropriate anymore. Under that provision, the President may use the Malampaya Fund for any purpose he determines. So it became unconstitutional when Congress convened. It's simple. On its face, the Malampaya Fund, that PD 910, giving the President the power to use the fund for any purpose he wants, on its face, that is unconstitutional. Kaya gusto ni Briones na idaan sa Kongreso kung saan dapat gastusin ang Malampaya Fund. Of course, ang mag-review niyan ang Congress, di ba? Ang mag-propose ang implementing agencies like the local government, like your NEA, your DOE. Jessica, may pagkakataon ang Korte Suprema para sabihin kung paano ba dapat talaga ginagastos yung napakalaking pondo na yan mula sa Malampaya Fund at yun yung magiging gabay sa ekutibo natin at sa legislatura kung paano ba talaga tatatuhin yung kita natin galing sa Malampaya, Jessica? Ako, parang ang daming nabuksan na issue nitong pagdala sa Supreme Court at pagtalakay doon ng oral arguments on the PDAF, pati Malampaya, yung disbursement acceleration program, etc. In any case, sayang, wala tayong oras, Joseph. Let's talk about this some other time. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.